Okay. Okay, alright, Crop Master. Kasama natin si AJ Pasiones, the sniper ng Pilipinas. At masaya ako dahil napagbigyan tayo na pagkakataon upang makausap siya at yung kanyang coach, ang tatay niya si Mr. Dodong Pasiones. Maraming salamat para dito sa opportunity na to. So mabilis lang to and light interview lang to. Wala nang masyadong madugong tanong dito. Gusto ko lang makilala. Gusto ko lang mas makilala natin to si Mr. AJ Pasiones. Okay, so yun nagulat talaga ako nung laban mo kagabi. Hindi ko talaga na-expect na matatapos mo yung laban ng ganun kaaga or ganun kabilis. Planado ba to o sinadya mo lang na ganun ang mangyari? Ano lang po, dumating lang po sa punto na ganun talaga po kasi sa training namin, inano na namin ng tatay kay pag may nakita kaming i-grab namin agad yung opportunity. So yun na sa awa ng Panginoon kahapon na nakuha namin yung na dumating yung opportunity sa early round. So doon ginrab ko agad, hindi ko na pinalampas. Okay, so nakita ko dun sa laban mo na mga heavy punches talaga yung binitawan mo and target mo yung katawan. Ano nakita mo nung tinamaan mo siya sa katawan and pinush mo na agad yung kalaban? Nasaktan ba siya or ano ba yung naramdaman mo dun sa patama mo sa kanya? Sabi mo na yun ang sarili natin. Yun yung Ganito kasi sir, may narinig kami na yung kaibigan namin nagsabi sa amin na ang plano nila, ang sit-up talaga nila patihin talaga si AJ kasi sabi nila si AJ kung daw train na. So siyempre yan naman talaga ang mindset ng mga coaches, mindset ng mga fighters. Pag makita nila na yung kalaban nila is train, so alam nila body talaga. So hindi nila alam na yun din ang target namin. Sabi nga ni AJ, sinabi ko nga kay AJ, sabi ni AJ, sige, depende, paunahan na lang yan, sabi ni AJ. Kaya yun ang nangyari. Okay. So actually, hinintay ko talaga yung laban niya and saglit lang ako kumain. Pagbalik ko, tapos na. And hinihintay ko yung laban niya hanggang main event. Hindi ko na nakita. So napakabilis talaga nung laban and yung transition ng mga bawat rounds or bawat event. Nalampasan ko lang talaga. So dito na tayo sa ating yung question. So may 10 akong tanong, AJ. It's up to you kung gusto mo pang explain or just I'll choose na lang dun sa sa option. Alright, so AJ, anong gusto mo? More on offense or depensa? Anong gusto mo daw sa laban? More offense or defense? I think both po, both. Kasi paano naman pag dami kang offense, wala kang depensa? Paano naman dami kang depensa, wala kang offense? Wala pa rin. Good. Salamat. Question number 2. Would you prefer running or sparring? Depende sa kalaban. Depende sa kalaban po, depende. Kasi di naman every time sa laban mo, same style na yung kalaban. Sa amin kasi sir, iba kami dalawa. Pinag-uusapan namin yung style ng kalaban. Gaya nung for example, for Kwarto, nakita namin kasi si Kwarto, mahirap sabayan eh. No? Mapanggit na natin, pwede ba banggitin yung di ba? Yan, pinlano namin, sinistadihan namin. Sabi ko kay AJ, try natin kunin natin early rounds. Pag hindi natin kaya, takbo na lang tayo, kunin natin sa distansya, kunin natin sa points na lang. Kasi mahirap sabayan eh. Kung sabayan natin, madisgrasya tayo. So, tapos yung karera natin. Kaya si AJ naman kasi, nakikinig palagi yan, nakikinig. Lahat ng mga plano namin, lahat ng mga instruction ko, lahat ng mga game plan ko, sinusunod niya. So, kaya yun, maganda yung result sa laban. Oo, napakaganda nga nung sinabi mo, Sir Dodong, no?
meron talagang merong plan kung kailan ka dedepensa and kung kailan ka atake, di ba? Depende sa kalaban. So napakaganda nun. And question number 3, AJ. Shadow boxing or using heavy bags? Lahat naman, lahat naman ginagawa namin sir, lahat. Lahat ginagawa mo Lahat. natin, sir, araw-araw. Okay. Dito tayo kasi maraming ang Pilipino ang tinatamaan sa sikmura sa tiyan, at maraming nananakaut using body punches. Ikaw ba is maraming kumain ng kanin or more on proteins? Normal. Normal po. Normal yung kain namin sir, normal lang. Parang Pilipino lang din. Makanin, Opo. maulam. Okay. Alright. So, AJ, rainy or sunny day? Sunny day po. Okay. And singing or dancing? Wala naman. Boxing. Vaccine. Okay, ito na. Knockout or true scorecard? Pwede din both po. Ano ibigay sa Panginoon? Basta panalo. Yun. Okay, salamat. Hooks or uppercuts? Uppercut. Uppercuts. Okay, at to, would you prefer taller opponents or shorter opponents than you? Both, because I can adjust. Okay. Yung bago yung laban na to, si Mighty Mouse, para sa akin, nakita ko medyo nahirapan ka mag-adjust doon. Anong nangyari doon sa laban, sa adjustment na ginawa mo doon sa mas maliit na kalaban sa'yo? Ano yung adjustment namin nun? Ano inano namin dun kasi pag sasabay kami, may kalalagyan talaga kami. So yung sa plano talaga namin, pag hindi namin nakuha early rounds, wala kaming ibang option, takbo na talaga. So, pero sa tingin mo kung gagamit ka ng via distance, yung naka-upright ka ng position lang, sa tingin mo mahihirapan siya, makakapasok pa rin siya? Mahirapan yung nakakapasok. Pero ako, yung mali ko doon, focus ako sa isang stance. Oo nga, di ka Yun yung mali nagkaliwa, namin. no? Hindi ako nagkanan nun Kanan. Yun yung mali namin. Focus kami sa kaliwa Hindi kasi nasa game plan namin 'yon. Lituhin namin siya. Kaso lang ang mali ni AJ, nag-focus siya sa one stand, nagkamali siya. So kahit paano, maganda naman ang resulta. Pero kaya lang medyo yung expected namin medyo hindi ganoon, pero at least ang importante na kapag adjust siya. Kasi sabi ko naman kasi sa kanya, sabi ko, kunin lang natin sa distansya, hindi natin makuha to kasi sumasabay, may lakas, saka alam niya kung saan tama, alam niya kung kailan sumuntok. So, mahirap kasi i-underestimate yung mga ganong boxers, no? So una, experience, power, meron sila. So ang sa amin lang, dinaan namin sa kung saan kami advantage, doon namin kinuha. Pero kitang-kita ko naman na talagang na-outbox ni AJ using yung combination niya. And hirap talaga si Mighty Mouse na pumasok and i-break yung depensa. Napakaganda ng depensa ni AJ. Okay. Frustrated na po siya nun kasi hindi na siya makapasok Oo. Hirap talaga siya. Nahirapan talaga siya. Okay, dito sa final question ko, kung maglalaban to si Canelo versus dito kay Crawford, sino ang pipiliin mo at bakit? I like Crawford, I like Bud, but Canelo. I think Canelo. But I think Canelo. Kasi nakita mo naman last fight ni Bud.
he moved up to 154 win. Tapos nag-struggle siya. Tapos hindi naman yung si Canelo eh. Tapos if she's gonna fight Canelo, aakit na naman siya ng aakit naman siya ng dalawa o isa pang division. Oo. Canelo, different level. Okay, maraming salamat dun sa sagot mo yun. Ako, parehas tayo dahil Canelo, experience pa lang, iba na talaga yung experience and yung tibay ni Canelo, sa tingin ko is talagang mahihirapan talaga si Crawford. If dun sila mag-aabot sa 154, may chance si Crawford eh. Pero yung lalaban sila sa akit pa siya ng 154, pumunta siya ng middleweight. Sobrang laki na eh, maliit si Crawford eh. Pero sa style, I think Crawford ako eh. Technical Crawford ako eh. May bilis yan, Crawford. May bilis si Crawford eh. Pero si Canelo, malakas talaga si Canelo. Tapos marami ng experience. Tapos lamang siya sa laki. Kita mo na yung fight ni Crawford eh. Super welter pa nga yun. Hindi pa yung medals. Tapos, sa tingin mo ba kayang i-break ni Canelo yung depensa ni Crawford? Possible po. Kaya po. Okay. Kaya po. Maraming salamat. Yung mga hook po ni Canelo po, bro, grabe po. Tapos aakit pa si Crawford nun. Sobrang laki talaga ni Canelo po. Oo nga. Yun yung si Charlo nga eh. Si Charlo nga eh, ano nga yun eh. Normal 154 pounder nga yun eh. Hindi nga mo bro eh. Napaka-laki talaga ni Canelo Alvarez kung maglalaban sila. Pero ito talaga gusto kong mangyaring laban. Crawford, Butch Ennis. Anong Ganda pa. Ganda. Magandang laban po. magandang laban? I think 50-50 po ako yan. I got Ennis by decision. I got Crawford by knockout. By stoppage. If Crawford. he's not gonna... hindi niya mapahinto si Ennis, tatalunin siya ni Ennis. Yun yung prediction ko. Crawford, matatalo niya si Ennis by KO. Okay. If di niya lalo ba kayo, Ennis ako. Kasi grabe bumita ng combination si Ennis. Oo nga. And narinig ko na at may message pa rin sa akin na paborito mo si Ennis na. Opo. Okay. Alright, so ito na lang, what's next for AJ Pasiones and Boss Dodong? What's next for you guys? At ayun, anong susunod ulit na abangan ng mga Pilipino? Magme-meeting pa kami ng manager namin, promoter namin. Mag-meeting pa kami kung ano. Kasi may target na kami pero hindi pa pwedeng sabihin. So, malalaman na lang pag Parang naamoy ko na parang world world championship na. Tapos pa ako, sana nga kung papalarin. Okay. And ito na lang, AJ, final words para sa mga Pilipino and mga boxing fans. Sa lahat ng tao na tumulong sa'yo at sa mga tao na gusto mong pasalamatan. Sige, batiin mo na sila. Una-una po sa lahat, salamat po sa Panginoon sa narating ko po ngayon. At nagpapasalamat po sa boss namin ito po, sabi Lex ko. Kasi Saigon Sports Club po, the team namin, promotion namin po, Shadow Entertainment, BBC, Vietnam Boxing Commission, and so pasalamatan yung tatay ko po. Hindi dahil sa kanya, hindi mo makakausap ngayon. Wala ako sa tinatayuan ko ngayon. So, I don't know where I'm at. Gusto ko rin pasalamat sa mga team ko po dito sa pagtulong nila sa akin sa sparring. Mga coaches ko po dito, sa family ko po. Gusto ko pasalamatan yung family ko kasi dyan ako kumukuha ng motivasyon po araw-araw sa pamilya ko po. Gusto ko pasalamatan yung taga po sa Cebu, like supporters po sa Cebu po, sa Pilipinas po, sa lahat ng Pilipinas, sa lahat ng boxing fans, boxing supporters,
my supporters. So supporters, even the haters. You should, Yeah. you should. I thank you guys too. I reply you guys. Magre-reply na ngayon. So yeah, you better hate me now. Because I reply. I got time now. Alright, so Because ganito naman kasi yan, sir eh. Kahit na gaano mo kagaling, marami ka pa ding haters. Kahit na ipanalo mo yung laban, may haters ka pa din. Kahit matalo ka, may haters ka pa din. So, yung baga, sabi ko na sa kanya, expected na yan. So, hayaan mo na natin yan. Okay lang. I mean, mas maganda ako i-hate kasi nagre-reply ako eh. You better hate me now. alright, so again, nagpapasalamat ako sa inyong dalawa, kay AJ Pasiones, the sniper, at sa daddy mo, at the coach, Boss Dodong. Binigyan niyo ng chance ang Craft Master. Anytime, sir. Anytime. Yan. Salamat po sa support na po. Sa Kasi sir, lahat ng Craft Master supporters, please subscribe. If you don't subscribe, you get updated. ito kasi, sir, eh, para sa amin, sabi ko kay AJ, kahit kung saan man tayo makarating, ano natin yan, kumbaga, utang na loob natin yan, kagaya sa inyo, sir, yung mga boxing vloggers, boxing content, diba? Kayo yung nagpapaangat, nagpapibigay ng motivation ng mga boxers. Yung sa mga interview ninyo, ganyan, malaking bagay na rin yan para sa amin, para sa mga boxers na may motivate pa sila. No? Kasi, paano yung isip nila na gawin ko pa, lalo yung kapag pa lalo, i-post ko pa lalo yung sarili ko kasi maraming nag-aabang sa akin, maraming nagsusuporta sa akin. So, even though the haters, we will love you all, guys. Okay, Boss Dodong, Sir AJ Pasiones, na-appreciate ko naman na yun, nabibigyan nyo ng pansin and halaga, binibigyan nyo ng time yung mga kagaya namin na vloggers, sports fans, at deserve naman talaga ni AJ Pasiones. Honest to goodness, nakikita ko talaga napakagaling, napakahusay, napakalakas, at marami pa siyang mararating and marami pa siyang i-improve dahil nandiyan naman si Daddy Dudong para suportahan yung anak niya and naka AJ na lahat ng kailangan niya para sa isang matino, magaling, mahusay na coach. Yan. So hanggang doon na lang muna. Boss Dodong, Mr. AJ Pasiones, maraming salamat at masyado na mahaba na ang oras na binigay niyo sa akin at maraming salamat ulit. Salamat po. Thank you. Salamat sa lahat ng Craft Master supporters. Mahal ko kayo lahat. Thank you. Salamat.